Pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa sa katungkulan di bagong talagang Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang. Sa pamumuno ni Acting Secretary Gomez, isusulong niya ang transparency, press freedom at digital transformation upang mapabuti ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Kasunod nito, nanumpa rin sa katungkulan si Attorney Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy. Nagsilbi si Secretary Garin bilang Undersecretary ng nasabing departamento, kung saan naging chairperson siya ng Nuclear Energy Program Coordinating Committee at Legislative Liaison. Mula 2010 hanggang 2022, nagsilbi siya sa House of Representatives bilang unang party list representative na naitalaga bilang Deputy Speaker. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapatatag ng mga paliparan sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Katiklan na Passenger Terminal Building o PTB. Ang Katiklan Airport ang itinuturing na pangunahing daanan patungong Boracay Island, isang praktikal at mabilis na ruta para sa mga buwibisita sa tanyag na beach destination. Kasalukuyang itinatayo ang dalawang palapag na PTB na may kabuuang sukat na 36,470 square meters. Tampok dito ang 6 na passenger boarding bridges at 36 check-in counters. Kapag natapos ito, inaasahang makakayanan ng paliparan ang hanggang 7 milyong pasahero kada taon at sabayang makakapagserbisyo ng hanggang 3,000 pasahero anumang oras. Target na matapos ang terminal building sa taong 2027. This is what we could refer to as a much-awaited project dahil ang dami-daming pinagdaanan, nasimulaan, natigil, nalipat, maraming pagbabago bago tayo umabot dito sa araw na ito. Ngunit, nandito na tayo. We are very happy and we are all very excited that we are slowly putting together the building blocks of our policy of opening up our areas, tourist areas, our business areas, to international travelers without having to go through the Manila airport. We are going to increase the capacity in terms of passengers per hour, movements per hour, in terms of passengers and travelers per year. It is not something that is just belonging to one province. It is not just Aklan who is involved in this. It is the entire region that will be assisted by the construction of this terminal building. The influx of people, of travelers, is going to be a big boost to the local economy and, I might add, the national economy. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. When the national government, the local government, and the private sector work together, hand in hand, not opposite sides, but hand in hand, this is what we can achieve. Yes, no, we're very excited that finally this is happening for our province. The construction of the new terminal building dito sa Godofredo P. Ramos International Airport. This will greatly help our foreign and local tourists na mas safe, mas mabilis yung pag-depart and pag-arrive nila dito sa airport na ito. For the past few years kasi syempre medyo mahirap yung situation dito traveling across the runway. So at least with this new terminal building, we are expecting na more and more tourists will visit Boracay dahil meron na world-class na rin yung magiging airport namin dito. Strengthening our tourism industry din is kung may
may cruise ship tourism namin dito. So, mas mabilis na yung fly and cruise na gusto rin namin ma-propose na for those tourists that visiting the island of Boracay through other through other means. So, malaking tulong talaga tong airport, no? Dahil syempre yung Boracay is a world-renowned destination. We're very happy, no, na syempre isa talaga sa mga priorities ni President Marcos, no, yung itong project na to. So with him leading this groundbreaking, makita niya talaga yung situation. So for me and for us, no, makita niya ito, happy kami dahil sa lalong mabilis na panahon matatapos na itong terminal building. And syempre yung guidance talaga ni Presidente yung importante din sa amin kung paano pa rin namin palakihin, no, yung probinsya ng Aklan and yung isla ng Boracay. Sa layuning palakasin ang sektor ng enerhiya, nagsagawa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng flyby inspection sa Malampaya Phase 4 drilling campaign. Matagal nang nagsisilbing haligi ng energy mix sa Pilipinas ang Malampaya at tumutugon ito sa hanggang 40% ng power demand sa Luzon. Tampok sa Phase 4 ang 3 bagong well na dinidrill ng Noble Viking drill ship. Kabilang dito ang Camago 3, Malampaya East 1 at Bagong Pag-asa 1. Layo nitong mapalawig ang operasyon ng gas field at mapalakas ang lokal na supply ng enerhiya. Sa ika-19 na cabinet meeting sa Palasyo ng Malacanang, inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa fiscal year 2026. Binibigyang diin ng panukalang budget ang mga pangunahing layunin ng administrasyon sa pagpapataas ng antas ng edukasyon at kabuhayan para sa bawat Pilipino. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-47 National Disability Week, opisyal na inulunsad ng Pangulo ang 50% train fare discount para sa senior citizens at persons with disability sa MRT3 Santolan Annapolis Station sa Quezon City. Inanunsyo sa programa ang pagpasok ng 48 Dalian train sa commercial operation. Ang mga tren na ito ay binili noong 2014 mula sa CCRC Dalian Company ng China at na-deliver noong 2016. Kapag ganap ng naipasada, ang bawat Dalian train na may kapasidad na mahigit 1,000 pasahero ay inaasahang makatutulong sa pagbabawas ng siksikan sa MRT3. Mula sa dating 4 na minutong pagitan ng pagdating ng tren, bababa ito sa higit 2 minuto na lamang. Layo nitong magatid ng mas mabilis at mas maginhawang biyahe para sa mga pasahero. Nakaraan, nakapagbigay tayo ng diskwento sa ating mga students. Basta't magpakita ng student ID ay makakapagkuha sila ng 50% na discount. Ngayon naman ay idadagdag natin sa grupong yon na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Ang makikinabang dito sa programang ito
ay siguro mga 13 senior citizen, 13 milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Kaya alam naman natin ang yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Kaya naisip namin ito ay maaari natin gawin upang tulungan ang ating mga commuter na PWD at yung mga senior citizen na nandito kasama natin ngayong umaga. Kung maalala ninyo, noong 2014, nakabili po tayo ng mga tren galing sa China. Nakabili tayo ng 48 na karwahe para sa tren. Mula ng 2014, nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya ang ginawa natin ay binalikan natin itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Kaya maging maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizen, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Well, siyempre, mas maraming bagon, mas maraming tren, mas maraming masaservisan na pasahero. And Dalian, if you're talking of Dalian, malaking tulong yan. Of course, para sa train availability, at mas marami tayo ma-deploy na train, maraming mga pasahero ang masaservisyuan. So 450,000 daily ang ridership natin. Well, in a way, makakadagdag yan between mga 5 to 10,000 a day, at the least. Napakalaking tulong, napakahalaga para sa amin. Marami po nagagawa si BBM sa ating bansa. Marami po siya natutulungan, lalo na sa mga mahihirap. Siya po ang tunay na Pangulo ng Pilipinas na makakatulong sa atin. Sana po ay humaba pa po ang kanyang buhay at tumulong sa nangangailangan. Maraming po salamat. Okay po. Dahil Marcos naman po talaga ako, ma'am. Simula't simula po. Sana pagpatuloy ni Presidente yung ginagawa niyang kabutihan sa mga mahihirap na kagaya namin po. Malaki po. Malaki po bagay po yung senior po. Sa ID, malaki pong bagay po sa akin. Tapos sa bus po, mayroon din po discount sa bus. Malaki po tulong senior ID po. Malaking tulong po. Ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project o MMSP upang tiyaking nasa maayos na kalagayan ang pagpapatayo ng proyekto. Ang MMSP ang kauna-unahang subway project sa Pilipinas. Magsisimula ito sa East Valenzuela Station at dadaan sa kabuuang 17 istasyon hanggang Bicutan Station. At may karagdagang sangay patungong Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kapag natapos ang subway project, bababa sa tinatayang 40 minuto mula sa dating 1.5 oras ang biyahe mula Valenzuela hanggang airport. Higit 500,000 pasahero araw-araw ang makikinabang sa transportasyong ito.
Ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa ginanap na Mid-Year Command Conference 2025 ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Commander-in-Chief ang AFP sa maayos at mapayapang pagsasagawa ng midterm elections. Isang patunay ng matatag at propesyonal na hanay ng militar sa ilalim ng isang demokratikong pamahalaan. Tampok sa naturang pagpupulong ang mga estratehiya at hakbang upang tugunan ng mga panloob at panlabas na banta sa seguridad ng bansa. Mainit na tinanggap ng Pangulo ang outgoing ambassador ng United Kingdom sa Pilipinas sa isang farewell call na ginanap sa Malacanang. Sa kanilang pag-uusap, ipinaabot ng Pangulo ang taus-pusong pasasalamat sa ambassador para sa kanyang tapat na paglilingkod at sa walang sawang suporta sa pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa patuloy na pagsulong ng modernong serbisyo sa ilalim ng bagong Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang eGovPH Serbisyo Hub at eGovPH Super App sa makabagong San Juan National Government Center. We are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pangangailangan. Na nauubos ang oras nila. That is what we are trying to fix with this one-stop shop. And I think with the system that we have put together, I am very optimistic that this will make things much easier. I encourage everyone, mag-download na kayo ng eGov app ninyo. At kung hindi pa kayo sanay, tignan muna ninyo. What is there? Like anything else, kailangan nyo maging komportable. As far as I'm concerned, we've been working hard on this for a long while quietly, and I'm very happy that we have come to this point where we have opened the one-stop shop and that we are going to bring to all the LGUs that have already subscribed to the program, and furthermore, that we are now rolling out the eGov app for the other services of all the agencies of government. And this is a new day, and like I said, finally, the Philippine government, the Philippine bureaucracy, our LGUs have finally moved into the 21st century.
simple lang yung directive ni Presidente. Ang sabi niya, gamitin ng digital para pagandahin yung serbisyo sa taong bayan. So ano ba ibig sabihin niyan? One, kailangan lahat may connectivity na. So kailangan kahit sa ang bundok, sa ang isla, kahit nakalayot ka sa dagat, dapat may connectivity ka. Tapos second, pag may connectivity ka na, meron tayong dapat na service portal. Ito yung eGov Super App. So nandyan lahat ng mga serbisyo na dapat kakailanganin niya. Tulad nung nakita nyo dito, di ba? So ang ano nga ni Presidente, dapat makabago na tayo. Kung sa ibang bansa, hindi na kailangan pumila, hindi na kailangan ng papel, dito rin sa atin, dapat ganyan niya. So yan yung in-inaugurate ni Presidente kanina. So kung meron kang online, meron ka lang tinatawag na offline. Yung offline service dito po yan. Ito, yung iba na kailangan physical. Halimbawa, examinin ka ng doktor o kaya magre-report ka sa pulisya, may mga ibang bagay hindi pa talaga kaya sa app. So pwede silang pumunta dito. Pero ang kagandahan, para bang super mall ng serbisyo ng gobyerno. Pagpunta mo dito, lahat na ng pangangailangan mo nandito. So, etong Super Hub naman na to, hindi lang ito nag-iisa. Makikita nyo po, hindi ko na pangungunahan yung announcement, pero marami po yan sa buong Pilipinas na magkakaroon po ng mga ganitong center. So, kung meron kang online, pwede mo nang gawin sa bahay. Kung halimbawa, may serbisyo na hindi kaya ng online, pwede kayong pumunta dito. Sa bagong Pilipinas po, bayanihan po tayo. Ang kagandahan niyan, LGU, national government agencies, nagsasama-sama. Ang pagkakaisa naman yan is para mabigay yung serbisyo na maganda sa bayan. Hindi po kaya ng isang sektor lang yan. So, ito ay isang ehemplo, lalo na sa San Juan. Alam niyo po, taga San Juan din ako. Sa pag-uutos po ng Presidente, ito po yung commitment namin. Yung adhikain niya po sa Bagong Pilipinas, ang tawag namin sa DICT, Bagong Digital Pilipinas naman. So ang sabi niya nga sa akin, Sek, dapat lahat ng eskwelahan may connectivity, lahat ng gida may connectivity. Yan po ang panata namin sa DICT. Tapos, pag nandiyan na yung connectivity, since nandito na si eGov Super App, madali na pong gagamitin ng lahat ng mga Pilipino. Dapat walang naiiwan, dapat sama-sama, at saka ang huling bilin nga ng Pangulo, nobody left offline. Ako sa amin po, nagpapasalamat po ako dahil iisa na lang po ang dapat naming puntahan. Katulad po naming mahihirap na hindi na kami pupunta kung saan-saan pang mga ahensya dahil nandito na po ang lahat ng ahensya ng gobyerno na maaring tumulong sa mga katulad naming mga mahihirap. Tuwang-tuwa po talaga ako sa Bagong Pilipinas, serbisyo na ibinigay ng proyekto ng ating mahal na Pangulo na para sa ating lahat. O, hindi lang sa mahihirap, kundi para sa lahat. Talaga po. Tuwang-tuwa po ako talaga. Maraming salamat po sa mga staff na katulad ng PCSO, DSWD, yung DOH, yung DOLE, ang Presidential Action, most talaga ay mas marami pa. Katulad ngayon po, may libreng consultation. Nandito na rin po ang SS, yung PCS, yung PSA, at saka yung mga nangangailangan ng tulong din para sa attorney yung walang bayad, nandito na po talaga. Ay talagang napakalaki pong alwan sa amin nun. Malaki po talaga. Maraming salamat sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawa niyang proyektong ito ng Bagong Pilipinas eGov PH Serbisyo Hub. Pinisita nga po ni President Marcos Jr. itong National Resource Operations Center para makita niya personally yung kung isinasagawa natin na production ng mga family food packs na siya namang dinidistribute natin sa mga disaster-affected populations. So dito nakita niya na yung mechanized packing system. Pinakita natin na mula doon sa sacks of rice ay babagsak yung pong 6 kilograms doon sa ating vacuum packing machine. Isisil po yan and then ilalagay doon sa mga slotted cartons. By the way, meron din tayong machine
na magfo-form o magbubuo na noong mga slatted cartons. And from the vacuum pack rice machine, ilalagay doon sa ating slatted cartons at piikot siya doon sa conveyor belt na kung saan maglalagay naman yung mga volunteers natin ng mga 10 assorted tin cans. Meron dyan corned beef, merong tuna flakes in oil, and merong sardines. And from that, ilalagay din yung 5 sachets ng Chocomod and 5 sachets ng coffee. And then, dadaan po siya doon sa weighing scale na kung saan nga po titiyakin na kumpleto yung laman ng mga family food packs. Yung required weight ay kumpleto. And then from there, dadaan na siya doon sa packing system na kung saan ititape na nga po siya noong ating machine and lalagyan na po noong barcode. Doon sa sticker na nakita nyo po na linagay, nakalagyan dyan yung date of manufacturing, date of expiry, and kung saan po siya madi-dispatch na rin. So that will be easier for us to track ito pong mga family food packs na idini-dispatch po from our production. Ang ating pong National Resource Logistics Management Bureau ay nakapaghanda na ng mahigit 3 million family food packs at ito ay strategically prepositioned across the country. Meron tayo more than 900 ng mga warehouses, close to 1,000 na po iyan ng mga warehouses at naglalaman na po iyan ng ating mga family food packs and non-food items. Again, we have more than 3 million family food packs. More than 300,000 are here at the National Resource Operations Center and the rest nasa iba't ibang rehiyon na po namin yan. And then, aside from the family food packs, of course, meron din tayo mga non-food items na nakaka-preposition na rin sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayon din, yung ready-to-eat food packs na nailagay na rin sa ating mga warehouses and sa mga major and clinical ports around the country. Actually, before pa man po dumating si Bagyong Krising, ay nakahanda na talaga ang DSWD with the continued production of family food packs. And nagpapatuloy po ito na isasagawa ng ating pong departamento. Kung kaya nga po, handa tayo na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan nitong si Bagyong Krising. Ito yung mga bagong makinarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack ng ating relief goods. Kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon yung laman ng mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking kitchen, lahat. Ito yung binibigay natin para doon sa mga naging biktima pagka nagkabagyo, kahit na anong klaseng disaster. At yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat, pero kahit na ibaba sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yun. Ang maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating pagpacking ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees, para sa mga naging biktima. Ngayon tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa kissing. Mukha namang ready na tayo. Nakapaglahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon. Although meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. At ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kahit ano pang nangyari. That is, nung kami ay unang sinimula namin ito, ang naka-reserva lang para sa relief good, 500,000 na packs.
Ngayon, pinataas namin, naging 1 million, naging 2 million, ngayon 3 million na. Kaya mabuti naman at kung ano man ang mangyari, may makakatulong kayo sa ating mga kababayan. Sige, maraming salamat.